Isang magandang araw po muli sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Dalangin po ng aking puso, nadatnan po kayo ng pamamahayag na ito, na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Ang pag-aaral po natin ngayong araw na ito ay pinamagatan ko pong The Challenge to Moses Authority. Matatagpuan po natin ang pag-aaral na ito sa Book of Numbers, chapter 12, verses 1 to 16. Medyo mahaba-habang basahan po tayo ngayon. At ito po ay iisa-isahin po nating pag-aralan. We're going to do an expository preaching on Numbers chapter 12, verses 1 to 16. So, samahan po muna ninyo ako at atin pong basahin ang mga talatang ito. Miriam and Aaron began to talk against Moses because of his Cushite wife, for he had married a Cushite. Has the Lord spoken only through Moses, they asked? Hasn't he also spoken through us? And the Lord heard this. Now Moses was very humble man, more humble than anyone else on the face of the earth. At once the Lord said to Moses, Aaron and Miriam, come out to the tent meeting, all three of you. So the three of them went out. Then the Lord came down in a pillar of cloud. He stood at the entrance of the tent and summoned Aaron and Miriam. When the two of them stepped forward, he said, listen to my words. When there is a prophet among you, I, the Lord, reveal myself to them in visions. I speak to them in dreams, but this is not true of my servant Moses. He is faithful in all my house. With him I speak face to face, clearly and not in riddles. He sees the form of the Lord. Why then were you not afraid to speak against servant Moses? The anger of the Lord burned against them and left them. When the cloud lifted from above the tent, Miriam's skin was leprous. It became as white as snow. Aaron turned toward her and saw that she had a defiling skin disease. And he said to Moses, please, my Lord, I ask you not to hold against us the sin we have so foolishly committed. Do not let her be like a stillborn infant coming from its mother's womb, with its flesh half eaten away. So Moses cried out to the Lord, please God, heal her. The Lord replied to Moses, if her father had spit in her face, would she not have been in disgrace for 7 days? Confine her outside the camp for 7 days. After that, she can be brought back. So Miriam was confined outside the camp for 7 days, and the people did not move on till she was brought back. After that, the people left Hasheroth and encamped in the desert of Paran. Pagpalain naman ng Panginoon ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulay-bulayan. So mga kapatid, ang talata po o ang kapitulo 12 on chapter 12 of the book of Numbers started with a solemn incident. Moses' brother and sister, si Aaron at si Miriam, tried to launch a revolt against his authority. Mga minamahal na mga kapatid, hindi uncommon rather. Hindi po uncommon na ang magkakapatid ay nag-aaway-away. Hindi po uncommon na yung mga magkakapatid ay hindi magkakasundo. At ito po mga kapatid ay palatandaan ng pagiging makasalanan ng tao. At alam niyo po, kung kayo tatanungin ko, kung meron po kayong kagalit na kapatid, tanungin niyo po, anong dahilan? So minsan po, inggitan, minsan po mga wala namang kabagay-bagay, minsan po pride, at ito po common. In fact, sa Biblia, ito pong ating pag-aaralan ngayon, ay isang halimbawa ng sibling conflicts or sibling rivalries. Mga samaan ng loob, galit,
pagre-rebelde sa mga kadugo at sa kapatid. Sabi nga po, ang uso daw laro ngayon ng mga magkakamag-anak kapag nagre-reunion ay agawan ng lupa. Kapag nagre-reunion daw, ang mga uso daw laro ngayon ay agawan ng lupa. O yung agawan ng property. O kapag nagkikita-kita, pataasan ng ego, paramihan ng achievement, paramihan ng pera, paramihan ng naabot sa buhay. Yan daw po yung uso na nagiging mga laro ng mga magkakamag-anak. So tayo po'y sinalubong, mga kapatid, ng mga talata ng Numbers chapter 12 sa nakagugulat na senaryo. Yung dalawang kapatid ni Moses, si Aaron at si Miriam, ay nag-launch ng revolt against his authority. And kung titingnan natin, ayon sa mga talata, mukhang reasonable ang complaint. Ano po ba ang kanilang complaint? Ano po? Ang sabi po, ang introduction, Moses' brother and sister Aaron and Miriam try to launch a revolt against his authority. Ano yung revolt? Miriam and Aaron criticized Moses' wife and marriage. So, ayon sa kanilang sinasabi, galit sila kay Moses dahil si Moses ay nag-asawa ng hindi nila kalahi. Kung titingnan, mukhang okay naman ito. Alam niyo mga kapatid, minsan ganyan talaga no? Yung asawa ng kapatid, hindi kasundo noong hipag o hindi kasundo nung hindi magkasundo. Halimbawa ako, yung asawa ko hindi kasundo ng kapatid ko o yung asawa ng kapatid ko hindi ko kasundo. Common yan. Maging ang Bible, hindi naman hindi nalingid sa Bible yung katotohanan yan. At ang kasaysayan natin ngayon ay nagpapakita na talagang minsan ay nagiging conflict ang relasyon ng magkapatid dahil doon sa mga nagiging in-laws. No? At dito po sa kasaysayan, si Moses, nag-asawa siya, kinikriticize nung kanyang mga kapatid yung kanyang naging asawa. At ang naging asawa niya ay hindi nila kaestado, hindi nila kakulay, hindi nila kaparehas ng lahi, at itong mga kapatid ay mukhang reliable at justifiable reason para magalit sila kay Moses. Bakit? Kasi sa Biblia, si Moses din naman ang nagsabi. Ano po? Ang sabi diyan sa verse 2, Miriam and Aaron spoke against Moses because of the Ethiopian. Sa ibang term, ang ginamit, Cushite. No? Sa ibang termino, black woman. So dito po, Ethiopian ang ginamit, whom he had married, for he had married an Ethiopian woman. So yung criticism ni Aaron at saka ni Miriam galing doon sa pag-aasawa ni Moses ng Ethiopian. Hindi nila kalahi. Bakit? Kasi sa Deuteronomy 7:3, ang sabi, sinulat ito ni Moses, he is also the writer of Deuteronomy, do not intermarry with them, do not give your daughters to the sons, or take their daughters for your sons. So ito yung sabi, do not intermarry. Huwag kayong makikipag-asawa sa ibang lahi. Israelita lang, yan ang utos. At dito, nung nag-asawa si Moses ng ibang lahi, ano pong nangyari? This complaint had been true concern. They could have brought it to Moses or to the council of elders he had recently formed for resolution. So may dahilan. At ito po mga kapatid ay pwede namang pag-usapan, pero dito makikita natin ang motive behind the complaint. Ito ba talaga ang reason behind their complaints? Or meron pang mas malalim? Alam niyo po, yung tao po na galit, yung taong masama ang loob, minsan humahanap na lang ng reason para makapag-rant, para makapaggawa ng complaint, para makagawa ng senaryo at maibulalas yung kanilang kinikimkim na sama ng loob doon sa taong kanilang kinasasamaan ng loob. And this is happening maging sa simbahan, maging sa gobyerno, maging sa trabaho, maging sa pamilya. Naghahanap na lang ng opportunity
na makakita ng mali dun sa tao at babanatan yung taong yun dahil sa kanyang naging pagkakamali. At dito po, no, kumbaga, doon sa mababaw na dahilan, nakasilip sila ng pwedeng atake kay Moses at ito po yung pag-aasawa niya ng hindi nila kalahi. Ngayon, instead of going to the proper channel para i-address ang isyung ito, na siyang dapat nilang ginawa, kasi meron pong council na ginawa no po, sa Numbers, kung titingnan po natin yung Numbers chapter 11, 16 to 17, pag mga may dispute ang bansang Israel, ang sabi ng Diyos kay Moses, "Bring me 70 of Israel's elder who are known to you as leaders and officials among the people. Have them come to the tent of meeting that they may stand there with you. I will come down and speak with you there, and I will take some of the power of the Spirit that is on you and put it on them. They will share the burden of the people with you so that you will not have to carry it alone." Ito po yung nakita po ni Jethro. Naalala nyo, nakita ni Jethro na masyadong mabigat yung ginagawa ni Moses mula umaga hanggang hapon. Iniisa-isa niya yung problema ng mga tao. So ang payo ni Jethro, wag ganyan. Pumili ka ng mga tao na pwedeng mamahala ng mga maliliit na bagay at ikaw yun na lang mga malalaki ang gagawin mo. So, na-establish tong council na ito, hindi dahil kay Jethro, kundi ito yung inyutos ng Diyos kay Moses sa Numbers chapter 11. At dahil doon, na-establish yung Board of Elders, 70 elders, na kilala bilang mga opisyal ng mga tao. At tutulong sila kay Moses, may taglay din silang kapangyarihan, binigyan sila ng parte ng power to officiate, order, and to judge Israel sa mga usapin nito. So, ibig sabihin, may established core of leadership si Moses. Pero bakit itong si Aaron at si Miriam, instead of going to that proper channel, ano pong ginawa nila? Nagsimula silang magreklamo, ikinakalat nila ito bilang chismis. Alam nyo, ganyan din sa magkakapatid Sa halip na mag-usap yung magkapatid na sila ang may problema at pag-usapan nila ay chinichismis pa sa iba, pinopost pa sa Facebook, kung saan-saan nila ikinakalat, samantalang pwede namang dumaan sa proper channel para pag-usapan ito. At minsan, naghahanapan ng kakampi. Ang kinukuha pa mga kakampi, yung kaaway ng kanyang kapatid, yung masama ang loob sa kanyang kapatid, ito ang gagawin nilang mga kakampi. In this matter, ito ang ginawa ni Miriam at ni Aaron. No? Sinisiraan nila si Moses at gusto nila sila ang mapalagay sa position of power. So, they agitate to put themselves in Moses' place as leaders of the nation. So in reality po mga kapatid, their complaint was merely a pretext. Yung kanilang nirereklamong nag-asawa si Moses ng isang Etiope ay ito po yung pretext lang to launch a general rebellion na ang layunin ay i-elevate yung kanilang mga sarili for positions of ultimate power. Tandaan po ninyo, nangyayari po ito sa simbahan, nangyayari sa pamilya, nangyayari sa paaralan, nangyayari sa trabaho, sa gobyerno, pataasan ng pataasan ng pataasan, at gustong sila ang makahawak ng posisyon. Kung sino may hawak nga naman ng posisyon, naandun ang kapangyarihan. So, these two, Miriam and Aaron, wanted to elevate themselves to the position of ultimate power. So, tingnan po natin, sino ba ang nanguna sa criticism na ito? Si Aaron po ba? Oh, if we are going to look at the verses, ang sabi po, it was Miriam who took the lead in this criticism. Miriam, the feminine singular verb that initiates the chapter. Ayon sa verse 1 ng chapter 12, and she spoke. And she spoke. It was Miriam who spoke the criticism. And the placement of her name before that of Aaron indicate
that Miriam is the principal in the attack against Moses. Sino ba si Miriam? Alam niyo po mga kapatid, matuwid naman yan si Miriam eh. In fact, ate yan ni Moses. Si Miriam po mga kapatid, ang siyang sumunod doon sa basket kung saan si baby Moses ay inilagay hanggang sa siya ay makarating sa palasyo ng Paraon. At siya rin po ang ginawang tagapag-alaga kay Moses nung siya'y nasa bahay ng Paraon. Kaya kung merong nakakakilala kay Moses, walang iba kundi si Miriam. Siya ang nag-alaga dyan. Siya ang nagpalaki dyan. Ate ni Moses si Miriam. At alam niyo po, yung puso ng ate, na po, sabi nga pag ate, ako wala niyan eh. No? Wala akong ate. Hindi ako nakaranas na magkaroon ng ate na kapatid. No? Ang naging ate lang namin nung kami po yung mga bata ay si Ate Beying. No po? Si Ate Beying po ay pangalawa sa matandang anak ni Nanay Puste at ni Tatay Inong. Hindi niyo po kilala yun. Pero siya po yung lumaking ate-ate namin no, nung araw. At nakakatuwa na meron kang ate. No, na pag kailangan mo ng tulong, ng counsel, pwede mong puntahan. At ito po yung naging role ni Miriam kay Moses. No po? Pero sa pagkakataong ito, siya yung ate na may masamang plano sa kanyang kapatid. Mamaya madidiscover natin bakit. Bakit nagkaganito ang ate na ito? So Miriam took the lead in this criticism. Her discontent might arise. Bakit kaya? No? From this. Si Miriam po'y isang propetesa. Po. She was not one of those 70 men na pinili para manguna. Naalala niyo po, kanina binagit natin, para i-establish ang role ng leadership sa bansang Israel, inutusan ng Diyos si Moses na pumili ng 70 lalaki, 70 men. So because of that idea na hindi naman galing kay Moses, kundi galing sa Diyos, marahil, hindi ko po ito direktong sinasabi. Marahil, ito yung nasa isipan ni Miriam. Moses, ako lang nagpalaki sa'yo. Moses, simula pagkabata, akong gumabay sa'yo. Lahat marahil ng mga natututunan mo, ay may part ako at may inculcation ako. Bakit ngayon na mag-i-establish na ng leadership, hindi mo ako isinama sa leadership? Nakuha niyo po mga kapatid. Kaya marahil dinamdam ito kasi propetesa rin niya si Miriam eh. Nakakapag-prophesy siya at mamaya makikita po natin. May mga hula si Miriam, may mga propesiya siya na nakakausap din niya ang Diyos. Ano po? So marahil her discontent might arise from this, that being a prophetess, she was not one of those 70 that were chosen to help in the government. So the complaint over Moses' wife was not the real issue. Yung pagreklamo ni Miriam tungkol sa naging asawa ni Moses, hindi talaga yon. Napakababaw na issue yon. At ito ang realidad. Many people are criticized for being that are not the real issue. Marami, alam niyo po ako, I've been criticized. I've been criticized as a pastor. I've been a pastor of a church for quite some times now. Naranasan ko na po lahat ng klase ng halos suliranin yata sa simbahan. Naranasan ko na lahat ng mga akusasyon. Ewan ko po, napagbantaan na rin ako, hahagisan ng granada eh. Sa kinakakita ng pastor, pinagbabanta ang hahagisan ng granada. Naranasan ko po yan. Saan? At bakit? Dahil sumasaway kayo eh. Dahil merong pagkakataong masasaktan sila sa mensahe ng salita ng Diyos. At kilala nyo naman po ako, pag salita ng Diyos, kung anong totoo, hindi ako kayang pigilin. At dahil po may mga nasasaktan na ang pakiramdam pinatatamaan, iyon po ang nagsisimulang gumawa ng mga usapin, nagsisimula na gumawa ng mga disgustong idea at ipapahayag sa kongregasyon, gumagawa ng mga pagkakampi-kampi. Naranasan ko na po lahat yan. And they will start assassinating you. Hahanap sila ng butas
mga flaws sa iyong karakter, kahinaan mo. Kaya babantayan nila ang sermon mo, yung mga grammar mo, babantayan nila yung mga maling, minsan misquoted text mo, o yung nagkabaliktad yung verse tsaka yung chapter. So lahat yun babantayan ng mga disgustong tao sa iyo. At gagamitin nila ito sa iyo. Katulad din ni Aaron at ni Miriam. Yung reklamo nila tungkol sa naging asawa ni Moses ay napakaliit na bagay. Hindi ito ang malaking issue. Ginamit lang nila ito para i-air ang totoong laman ng kanilang mga puso. Tama? Yan. So ano ang kanilang complaint? Because of the Ethiopian woman whom he had married. This was the reason for their criticism. Ito pa medyo maganda pag-usapan saglit ito, mabilis lang. Di po ba ang asawa naman ni Moses ay si Zipporah? Alala niyo po ba yon? Yung anak ni Jethro. Di po ba? Si Moses ay ginawang tagapag-alaga ng tupa ni Jethro na eventually naging kanyang biyenan doon sa Madian, sa Madian. At ang naging asawa niya ron si Zipporah. Some regard this as a problem passage. Sabi ng iba, ang hirap nitong i-reconcile kasi ang original na asawa ni Moses ay si Zipporah na siyang daughter of a man from Madian na si Jethro. Pero sabi ng iba, something that Zipporah probably at this point ay patay na. At marami patay na si Zipporah at ito yung maaaring pangalawang asawa na ni Moses. Alam naman natin, si Moses ay nabuhay ng mahabang buhay, more than 81 years. No? Moses had a remarkable long life and was more than probably 81 years at this time. So it's certainly possible na he survived more than one wife. Hula lang yon kasi wala naman sa Bible. Pero ang sabi, nag-asawa si Moses ulit. So other things that Moses took a second wife in addition kay Zipporah. Maaring hindi patay si Zipporah, kumuha lang ng panibagong asawa si Moses at ito yung hindi nagustuhan ng kanyang mga kapatid. Pero kung totoo ito, hindi dapat si Zipporah nagsalita rin, nagreklamo rin. Kaya maaring hindi naman ganon. No po? But still others suggest that Jethro, Zipporah's father, was actually from Ethiopia. At ang binabanggit dito na babaeng Ethiopian ay si Zipporah din, na anak ni Jethro. So kung ano man ang dahilan, yun po yung mga possibility. At I hope naintindihan nyo. Walang kontrahan sa Bible. So it may also be possible that the Ethiopian here ay hindi rin naman totoong, Ethiopian. Kung hindi, ito po ay derogatory term used para i-criticize ang isang babaeng may dark complexion. Katulad sa panahon natin ngayon, pag maitim, ang tawag natin negro. Na hindi naman, hindi naman nangangahulugan na, galing ng Africa. O tinatawag nating Afrikano, o tinatawag nating dark skin human, hindi naman po palibasa maitim, galing agad ng Africa. So, sana naiintindihan nyo. So, ito po yung dahilan kung bakit kinikriticize nila si Moses. Dahil sa pag-aasawa ng Ethiopian, o sa ibang term ay Cushite woman. So, ito po yung naging challenge to Moses' authority. Sa Numbers chapter 12 verse 2, ano po ang sabi? Has the Lord spoken only through Moses? Dito lumitaw na kung ano ang motibo ni Aaron at ni Miriam. Ang sabi nila, ang Diyos ba ay nakikipag-usap lang kay Moses? Yan ang tanong nila. Hasn't He also spoken through us? Hindi ba nakikipag-usap din ang Diyos sa atin? Bakit kay Moses lang ba siya nakikipag-usap? At alam niyo mga kapatid, ang tanong na ito, na has the Lord spoken only to Moses, ay alam nila ang sagot. This question was meant to tear Moses down, asked with the assumption that Moses was spiritually proud. Pinalalabas dito na parang ay yabang-yabang ni Moses na ipinapalagay ni Moses na siya lang ang kinakausap ng Diyos.
Hindi man directly na ganon, dinaan nila to sa tanong. Bakit? Has the Lord spoken only through Moses? Hindi naman sinasabi ni Moses yon. Hindi naman sinasabi ni Moses na sa akin lang nakikipag-usap ang Diyos. Sapagkat alam naman nila, the idea was that Moses was arrogant. Yun ang kanilang nasa isip. And they presented him as the only spokesperson. Though it was presented in a form of a question, it was what it is in their heart. It was in fact an attack against the authority of Moses and the God who appointed Moses. The idea was that Moses arrogantly presented himself as the only spokesperson of God. Though it was presented in a form of question, it was in fact an attack against the authority of Moses and the God who appointed Moses. Mahusay, ano po? Subtle ang approach ng magkapatid na ito. Hindi direktang attack, kundi in a form of a question. Ganyan-ganyan din ang atake ni Satanas sa babae sa Hardin ng Eden. Totoo ba? It started with a question. Totoo ba na pinagbabawal ng Diyos na kumain kayo ng bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama? So, that question will gather answer to those people na makakarinig ng tanong na ito. At ang unang lang iisipin, ay hindi nga naman totoo na kay Moses lang nakikipag-usap ang Diyos. In one sense, the proper answer to their question was no. Because the Lord had not spoken only through Moses. In fact, ang daming record sa Bible Ang Diyos nakipag-usap kay Aaron, Exodus 40 verse 30. Ang Diyos nakipag-usap uli kay Aaron, Exodus 12:1. No, pagkatapos po ng usaping ito, si Miriam kinausap din ng Diyos, no? Miriam spoke words inspired by God, Exodus 15. And on one other occasion, in some way, God spoke through the elders of Israel, Numbers 11, 24, 25. So kung titingnan natin, yung tanong na si Moses lang ba ang kinakausap ng Diyos, alam ni Miriam at ni Aaron ang sagot doon. Hindi naman talaga kay Moses lang nakikipag-usap ang Diyos. But, in other sense, look at this. In other sense, the answer to their question was yes. God had spoken only through Moses. In terms of leadership, in terms of who is in charge, in terms of who will guide the Israelites, si Moses ang kinausap ng Diyos. In fact, tanggi lang ng tanggi itong si Moses. Hindi siya marunong magsalita, hindi siya magaling magsalita. Kaya ang sabi ng Diyos, sige, isama mo si Aaron, make him your mouth, but I want to clarify this. Ikaw ang pinipili ko bilang tagapanguna sa paglabas ng bansang Israel sa Ehipto. Katuwang mo lang yan, si Aaron. He will just be a spokesperson for you kay Paraon. Si Moses ang appointed. God appointed Moses as the foremost leader of Israel. And God used Moses as his spokesman to Israel. Siya yung leader. Sa mga panahon lang na hindi niya kayang sabihin, si Aaron ang kanyang ginamit para magpahayag nito. So, ano pong katwiran? Aaron and Miriam reasoned like this. Parang sa panahon natin ngayon, ang katwiran ng ibang tao sa simbahan, bakit? Spiritually gifted din naman kami Bakit? Ang Diyos din naman nagsasalita sa akin bakit si pastor na lang ang nasusunod? Bakit si pastor lang ang ganito? Si pastor lang ang ganyan? Ito po yung problema kasi sa maraming mga simbahan ngayon. Marami po talagang mga churches na si pastor lang ang nasusunod. Si pastor lang ang gagasta ng perang koleksyon. Kay pastor lang mapupunta yung perang koleksyon.
Yung asawa ng pastor ang tagabilang, asawa ng pastor ang treasurer, asawa ng pastor ang tagagasta ng koleksyon ng simbahan. Maraming ganyan. At ang complaint na ito ni Aaron at ni Miriam ay mukhang reasonable complaint naman. Gifted kami eh. Nagsasalita rin ng Diyos sa amin. Yun ang sabi nila. Therefore, Moses should share his place of authority over the congregation of Israel with us. They didn't understand that being spiritually gifted or being used by God in themselves did not justify receiving the responsibility and authority of leading the people of God. Tandaan po ninyo, pag sumemplang ang simbahan, hindi naman council ang sisisihin. Pastor. Pag nagkaproblema ang simbahan, hindi council ang sisisihin. Pastor. Kapag na-bankrupt ang simbahan, naubos ang miyembro, ang sisisihin. Pastor. At dapat maintindihan ito, maging ng mga tao nakahati sa responsibilidad ng pamamahala. Gaya namin, Presbyterian kami. So may mga council kami, may mga elders kami, may mga deacons kami, may mga officers ng kapisanan kami, pero alam nila kung sino ang pastor. Alam nila kung sino ang leader. Alam nila kung sino ang nangunguna sa kanila. Yes, they have talents, they have spiritual gift, they share in the leadership of the church, just like during the time of Moses. Meron siyang 70 elders na katuwang niya sa pamamahala. Pero at the end of the day, pag nagkaloko-loko ang kalagayan ng simbahan, responsibilidad yon ng pastor. Amen? Kaya ang tanong nila, has he not spoken also to us? So by God's design, Moses had a singular position of leadership over Israel, and the people were not led by a congress or committee during that time. Amen? Hindi nila ito naiintindihan. This type of leadership is often seen in the Bible, shown in leaders such as Joshua, David, Daniel, James, Peter, Paul, Timothy, Titus. At ito po yung makikita natin. And the greatest example of this is the Lord Jesus Christ, whose leadership style we are commanded to imitate. Kaya ang sabi nila, has he not spoken through us also? Yes, nagsasalita rin ang Diyos sa inyo. Binigyan kayo ng leadership ability also, but to some extent. The leadership, or rather, the role of leading Israel was given to Moses. At ang mga reklamo nilang ito, ang sabi ng Bible, and the Lord heard it. Of course, God heard it. Yan po sinasabi ng Numbers chapter 12 verse 1. The Lord heard it. And take note of this. God always does, and He hears according to truth, not according to mere appearance. Walang nalilingid sa Diyos, mga kapatid. Kaya para sa mga tagapanguna, para sa mga pastor, para sa mga nangunguna sa simbahan, na nasa diwa ng kalagayang ikaw ay nakikriticize sa kabila ng ang intention mo naman ay sundin lang ang Diyos, nakikriticize ka sa pamamagitan ng mga taong katulad ni Aaron at ni Miriam, pumanatag ka dahil narinig naman ng Diyos ang kanilang mga reklamo. And God always does. And He hears according to truth. Miriam and Aaron accused Moses of pride, the very same sin that motivated them to make the accusation. Amen? Ngayon, ano ba si Moses at sino ba si Moses? Ang Biblia ang nagsalita sa verse 3, ano ang sabi? The humble heart of Moses.
Saan natin ito matatagpuan? Verse 3 to 4. Ang sabi po, Now Moses was very humble, a very humble man, more humble than anyone else on the face of the earth. Yan po ang sabi ng talata. Moses did not have a significant problem with pride. Why? Because he was very humble. Yung accusation sa kanya na kaya sinosolo ni Moses ang otoridad, sinosolo ni Moses ang pangunguna, at hindi isineshare kay Aaron at saka kay Miriam dahil ma-pride daw si Moses. Pero hindi iyon ang sabi ng Bible. Ang sabi ng Bible, he was very humble. Quite contrary to what his accusers was saying. His accusers were the ones with the pride problem. Hindi nila matanggap yung kanilang kalagayan sa bansang Israel. Hindi matanggap ni Miriam na siya ay walang posisyon, ako lang nagpalaki sa iyo, Moses. Ako lang ang nag-alaga sa iyo, Moses. Kapatid kita pero mas matanda ako sa iyo, Moses. Nakuha niyo po mga kapatid. At ano tawag doon? Pride. Sa simbahan, maraming ganyan. Mas mataas ang posisyon ko sa pag-aaral kaysa sa iyo, pastor. Manager ako, pastor. O kaya chairman ako ng board ng aming kumpanya, pastor. Pero tandaan po ninyo, pumipili ang Diyos ng mangunguna sa kanyang simbahan. Kung tagapanguna ka man doon sa kumpanya mo, hindi ikaw ang tagapanguna sa simbahan ng Diyos. At minsan, ganito ang nangyayari. Dahil may power of authority sa labas, sila yung pagdating sa simbahan, akala mo may authority rin na sila ang masusunod. Lalo na nga kung sila yung malaking contributor, sila yung may pera, sila yung may kapangyarihan sa community. Gusto nila dalhin din ang kapangyarihan iyon sa loob ng simbahan. At pag hindi nangyari yon, gagawa nila ng akusasyon si pastor. Gagawa nila ng usapin si pastor. If the genuinely humble man Moses was accused of pride and a dictatorial manner, it shows, mga kapatid, it shows that accusations of pride and authoritarian manner are sometimes untrue. In this case, the accusation was false even though it was made by those close to the accused. Alam niyo po mga kapatid, kung meron pong nakakaalam kung ma-pride nga si Moses, wala namang iba kundi yung kanyang mga kapatid. Pero alam niyo po, kahit na nga itong mga kapatid na ito na nagbigay ng akusasyon kay Moses at sumisira sa kanyang pangalan, wala silang kredibilidad na sirain si Moses. At dito po, sabi nga po sa talata, Moses, more than all men who were on the face of the earth, was humble. He was a very humble man, more humble than all men who were on the face of the earth. Sabi po nila, this statement ay hindi na si Moses ang nagsulat. Kasi it will be self-contradictory. Yung parte daw po na ito ay insertion, maaaring isinulat ito nung patay na si Moses. At ang sabi nila, probably, ang nagsulat nito ay si Joshua. It doesn't seem to be proper for a very humble man to write this na nagsabing, I am greater than, or I am humble more than all men who were on the face of the earth. Though Moses is the one who wrote the book of Numbers, yung unang 5 aklat, no, ng Pentateuch, yung aklat na ito, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, si Moses ang sumulat niyan. Pero ayon sa pag-aaral, maaaring yung another portion of the books of Moses that was completed later ay yung part na ito ng Numbers at yung part ng Deuteronomy sa Deuteronomy 34. Nung namatay si Moses kasi, ang nagpatuloy ng pagsulat ay si Joshua. Joshua was also the editor who added Deuteronomy 34. Nakuha niyo po?
Kaya itong statement na ito na nagpapahayag na Moses was a very humble man, more humble than anyone else in the face of the earth, marahil isinulat ito noong mga panahon na siya ay wala na. Though Moses wrote the first 5 books of the Bible, it is likely that someone added this comment after the death of Moses, perhaps Joshua, who had have known Moses very, very well. Amen? So it is important to see Moses didn't start out as a humblest man on earth. Alam naman natin, he started as a prince of Egypt. Moses grew up as a proud man and confident in his abilities. It was only time, desert time. It was only on that lowly time in the desert that made him a humble man, able to be greatly used by God. At ang sabi, God hears all of this. Dahil narinig ng Diyos ang lahat ng mga bagay na iniakusa kay Moses, sasagutin lahat ito ng Diyos. God answers the accusations of Miriam and Aaron against Moses. Mababasa natin ito sa verse 4 and 5. At once the Lord said to Moses, Aaron and Miriam, come out of the tent of meetings, all 3 of you. So the 3 of them went out. Then the Lord came down in a pillar of cloud. He stood at the entrance of the tent and summoned Aaron and Miriam. When the 2 of them stepped forward, anong sabi? The Lord answered. The Lord answered Miriam and Aaron. Ang tanong, ano sagot ng Diyos? The answer of the Lord was, 1. Suddenly. There was no long delay. Habang sinasabi ni Miriam at ni Aaron yung kanilang akusasyon kay Moses, narinig ito ng Diyos, hindi ito pinalampas ng Diyos. Tanda po ninyo, many of God's judgment are long in coming. At least from a human perspective. But on this occasion, sa kasaysayang ito, hindi ito pinalampas ng Diyos. Agaran, sinagot ito ng Diyos. Kaya sana magbigay ito ng kumpiyansa sa mga lingkod ng Diyos. Magbigay ito ng confidence sa mga pastor. Kung meron man kayong mga akusasyon, narinig ng Diyos yun. Minsan, ang pinakamagaling na defense ay ang hindi na pagkibo. There was no long delay here. At kung makikita po natin, hindi na po ito pinatagal ng Diyos. Ang sabi po, come out, you 3, to the tabernacle of meeting. In what seems to have been an audible voice, God called for a 3 to come before the tabernacle of meeting. Perhaps Miriam and Aaron thought that God would use this situation para itama si Moses. Siguro dito, proud pa yung dalawa na, eto na, yari ka ngayon Moses, bawal kang mag-asawa ng ganito, ganyan. Pero alam nyo sa Diyos, hindi niya nakikita lang yung surface. Nakikita ng Diyos yung kalaliman ng motibo ng ating mga ginagawa. Minsan sa paningin ng tao, makakapambola tayo eh. Makakakuha tayo ng kakampi sa paningin ng tao. Kasi ang tao hindi alam kung anong motibo. Pero sa Diyos, hindi tayo makatatago. Alam ng Diyos kung ano ang senaryo. Perhaps Miriam and Aaron thought that God would use this situation to correct Moses, whom they claimed was proud and dictatorial. Pero ang sabi, then the Lord came down in a pillar of cloud. God took a personal, powerful interest in this. Because for Him, it is an important matter. Yung lingkod niya ang nakasalang dito. And the Lord wanted to make His will plainly known. Ang pinag-uusapan po natin dito ay yung mga tapat na lingkod ng Diyos. Yung mga lingkod ng Diyos na tama ang motibo. At umasa po kayo, kapag ginagawa natin ang tapat na paglilingkod sa Diyos, na ang layunin ay maluwalhati ang Diyos ay nakikinig, alam niya kung anong akusasyon, at hindi niya to babaliwalain,
yung answer ng Diyos sa mga bagay na ito'y suddenly, He will go to it and He will take this as an important matter. Ipagtatanggol ka ng Diyos. Kaya ako, sanay na po ako dyan. Hindi na po ako nagkikikibo sa mga accusation. No? Ang pinag-uusapan po natin, Biblia lang. Ang sinasabi lang ng Biblia. Sa katotohanan lang tayo. E di patunayan nyo kung sinungaling ako sa pagtuturo ko, di magturo kayo ng inaakala ninyong tama. Kung inaatake ko yung mga maling pananampalataya, e di pagtanggol ninyo yung inyong pananampalataya. I have my own reason and my reason is the truth of the Word of God. I would rather obey God than men. Hindi ko po ninanais na katuwaan ako ng mga tao para mambola, no? Sa halip na mambola ako, magpapahayag ako ng katotohanan kahit nakamuhian ninyo ako. Dahil naniniwala po ako, the truth will set us free. Amen? Importante ito sa Diyos. The Lord wanted to make His will plainly known. At makikita natin yung vindication ni Moses. Anong sabi ng Diyos? Numbers 12:6-9. He said, "Listen to my words. When there is a prophet among you, I, the Lord, reveal myself to them in visions. I speak to them in dreams. But this is not true of my servant Moses. He is faithful in all my house. With him I speak face to face, clearly and not in riddles. His is the form of the Lord. Why then were you not afraid to speak against my servant Moses? The anger of the Lord burned against them, and He left them." Nakita niyo po mga kapatid? Ano po ang sabi ng Diyos kina Aaron? Alam ninyo na may propeta ako. May mga propeta na ako sa bansang Israel. Inireveal ko ang aking sarili sa kanila. Sa vision, sa panaginip. No? Inireveal ko sa kanila ang aking sarili. Pero kakaiba kay Moses. Marami sinasabi ng Diyos kay Aaron, "Aaron, di ba nakausap mo rin naman ako? Binigyan kita ng mga pahayag. At ikaw, Miriam, ikaw ay naging propeta ng Israel. Binigyan din kita ng mga panaginip, ng mga visions, pero kakaiba si Moses. Sa kanya, directly nakipag-usap ako mukhaan. I speak to him face to face." So the basis of complaint of Miriam and Aaron was essentially what so special about Moses. So ang tanong nila, ano ba special kay Moses? Siya lang ba kinakausap ng Diyos? Eh di ba kinausap din ng Diyos tayo? At nagpahayag din ng Diyos sa atin? Yes. Pero the question is, what's so special about you, Moses? And God explained. God here explained exactly what was so special about him. Ano po ang sabi ng Diyos? Most prophets receive revelation through dreams or visions, but God spoke with Moses face to face. Alam niyo po mga kapatid, unawain natin, no? We understand the phrase face to face, hindi naman nangangahulugan na talagang mukha ang dikitang mukha. Ano po? The phrase face to face to mean great and unhindered closeness in relationship. We do not take this to mean that Moses literally saw a material or physical face of God. Dahil kung totoo yun, mamamatay siya. Hindi po yun totoo. Walang nakakita ng mukhaan sa Diyos na nabuhay. In the sense of seeing the material or physical face of God in glory, what God declares in Exodus 33:20 is true. You cannot see the face of God and shall live. You cannot see my face, for no man see o shall see me and live. Yan ang sabi ng Diyos. So, sinungaling ba ang Diyos dyan? So, meaning, yung sinasabi ditong face to face, ano po, ay hindi naman talaga mukha ang mukha sa mukha. This is a demonstration. Ano po? This is a demonstration. This is also demonstrated by the phrase, "and he sees the form of the Lord."
And this is what Moses actually see. This is what Moses had actually seen of God with his physical eyes. Only the form of the Lord. Nothing specific or material because he could not see the Lord and live. Amen? And this clarity of revelation from God made Moses unique, different from any other prophet. Apo? Only Moses could approach the holy mountain and gaze the divine person. Only his face radiated following this encounter. Diba? Pagbaba niya, nagniningning ang mukha niya. Apo? Others might hear the words, only Moses sees God's person. At the very least, these words speak of an unprecedented level of intimacy between God and Moses. Amen? At yan po ang naging dahilan bakit iba si Moses kesa sa ibang mga propeta. Now, anong naging epekto nito kay Miriam at kay Aaron? Let us look at God's punishment for them. Ano po ang naging punishment kay Miriam? Miriam is made a leper. And when the cloud departed from above the tabernacle, when the cloud lifted from above the tent, yung tabernakulo, Miriam's skin was leprous. It became as white as snow. Aaron turned toward her and saw that she had a defiling skin disease. Suddenly, Miriam became leprous as white as snow. Alam niyo po, yung leprosy was a disease where the body rotted and decayed. It was considered as a walking dead. And Miriam had an advanced case of leprosy. White as snow, instantly. No? Nung oras na yun, biglang-bigla. At this moment, God caused her body to reflect her heart. Though leprosy is the traditional translation of the Hebrew root sarah, it is inaccurate. Yung tunay na leprosy, sa panahon natin ngayon, tawag doon Hansen's disease, hindi naman po ito nakarating sa Middle East until New Testament times at the earliest. Nor does true leprosy spontaneously disappear as the various complaints listed in Leviticus chapter 13 and 14. Ano po? Rather, biblical leprosy, yung binabanggit dito, is patchy, scaly skin complaint, such as probably psoriasis or severe eczema. It may be that the flaking o yung pagbabaklas o ng scales associated with such complaints prompts the comparison with snow and stillborn infant. No, parang, di ba, yung baby pag silang ang kinis-kinis, walang balat, o walang skin, no po, parang ganun, parang walang balat. So, ganito po yung naging sakit ni Miriam. Nagkaroon siya ng leprosy. So, then Aaron turned toward Miriam and there she was a leper. It seems that Miriam did not immediately know this. Aaron noticed it first as he turned and looked at his sister. Pagkakita niya, si Miriam ay meron ito. Po. Ano pong sumunod na nangyari? Mamaya natin talakayin pa, no? Tingnan muna natin kung ano pa nangyari. Sabi po, humingi ng tawad si Aaron. Sabi sa verses 11 to 12, and he said to Moses, "Please, my Lord." Ano tawag ni Aaron kay Moses ngayon? Lord na! Ang bilis naman niya magbago. Kanina kaaway niya to eh. Kanina sinisiraan niya to eh. Kanina kung ano-ano sinasabi niya kay Moses eh. Pero ngayon, ang tawag na niya kay Moses, Lord. Nakita niyo po yung attitude ni Aaron. Anong klase ng tao itong si Aaron? Si Aaron po, mga kapatid, ay napakadaling maimpluwensya. Aaron was easily influenced. When the people of Israel wanted an idol, sino pong pinuntahan nila? Si Aaron. Exodus 32, 1-6.
Ano po nangyari? Saglit lang. Napapayag nila si Aaron. Gumawa sila ng gintong baka. At dito po mga kapatid, he was influenced by his sister also, who seemed to be the greater troublemaker because she was named first and was struck first with leprosy. Now, eto si Aaron eh. Ang dali niya ma-impluwensya. Pero itong babae, ang galing ma-impluwensya. Tandaan niyo mga kapatid, kaya walang dapat babaeng pastora eh. Kasi may tendency ang mga babae talaga mag-manipulate ng mga lalaki. Alam naman natin ang attitude ng mga lalaki, ang daling bulahin eh. Ang daling utuin. Alam ng babae ang kahinaan ng isang lalaki at ang downfall ng isang lalaki lagi. Ano? Babae. Downfall of Adam, Eve. Downfall of Abraham, Sarah. Downfall of sino ba? Lot. The wife of Lot. Name it. Ang dami po sa Bible na mga lalaking ini-influensyahan ng kanilang mga babaeng asawa. Tapos ang church, ano? Babae pastora? What will happen to the church? Kaya nga, ang linaw eh. Sabi ni Pablo, yung mga babae sa simbahan, tumahimik kayo. Wala kayong karapatang mag-preach sa church. Kaya pag may babaeng pastora, alam nyo na, hindi marunong sumunod ang simbahang iyon sa panuntunan ng Biblia. Sa ibang topic na natin pag-usapan yon, or kung gusto nyo, pakinggan nyo na si John MacArthur. Maraming sermon si John MacArthur tungkol doon. Pwedeng magturo ang mga babae sa kapwa babae. Pwedeng magturo ang mga babae sa kanyang mga anak. Pero para magturo ang mga babae sa mga lalaki, it was forbidden in the scripture. At there will always be that natural tendency for the women to step in. Lalo nga na nga kung tahimik ang lalaki. And in this case, si Moses tahimik lang eh. Hindi siya kumikibo. Kaya sa binabanatan dito ni Miriam at ni Aaron. At si Aaron, yung kanyang pagiging phlegmatic attitude, sunod-sunuran lang siya. Ang dali niyang maimpluwensyahan. Kaya mga kapatid, tingnan niyo po ang nangyari. Nung lumitaw ang Diyos at nakipag-usap sa kanila, biglang-bigla, si Aaron was quickly influenced back to a humble submission before Moses. Kanina sinisiraan niya, ngayon Panginoonan niya. Nakita niyo po? So, the one possible reason Miriam was afflicted with leprosy and Aaron was not. Bakit? Had Aaron, been smitten with leprosy, his sacred character must have greatly suffered. Kung si Aaron ay binigyan din ng ketong, maaapektuhan yung kanyang karakter. Walang nakakakilala sa kanya kundi ang Diyos. Alam ng Diyos na itong si Aaron, pakitaan ko lang to ng ebidensya, magbabago na to, magsisisi na ito, ang dali niya makumbinsi kasi ginawa ko siyang ganon. Na hindi, kagaya ng kay Miriam, ang approach na gagawin ko, kasi kilala ko siya. Si Miriam kakaiba, alam ng Diyos kung gaano katigas ito, alam ng Diyos na kailangan itong dumaan sa matinding parusa para niya ma-realize na mali siya. Tandaan ninyo, iba't iba ang paraan ng Diyos ng pagdidisiplina sa atin, katulad din naman ng pagdidisiplina natin sa ating mga anak. Tama po ba mga kapatid? At minsan, iba-iba tayo ng pinagdadaan ng parusa ng Diyos, ng pagdidisiplina ng Diyos. Nakadepende yun kung pag-aano tayo kakilala ng Diyos. Amen? Anong sabi ni Aaron? Oh my Lord, please do not lay this sin on us. Aaron called Moses his master, my Lord, and he attributed to Moses the power to strike Miriam with leprosy. Sabi kanina ng talata, nakakausap naman niya ang Diyos, di po ba?
nakakausap naman ni Aaron ang Diyos, nakakausap naman ni Miriam ang Diyos, pero at this point in time, alam nila kay Moses sila nagkasala, kay Moses sila humihingi ng tawad. At si Moses naman, ano ang sabi ni Moses? Sinabi ba ni Moses sa kanila na, o sige, wala na kayong ketong, pinatatawad ko na kayo, magaling ka na Miriam. Ganun ba sabi ni Moses? Ano po ang sabi? Talata. Moses prays for Miriam. Ang sabi ng talata? Verse 13. So Moses cried out to the Lord, please God, heal her. Alam ni Moses, wala sa kanyang kapangyarihan to ngayon. Napakaraming himala na ginawa ni Moses sa Ehipto. 9 na salot ang ibinigay niya ron. 10 plagues. 10 salot. At kasama doon yung mga karamdaman, yung sakit, at kung ano-ano pang mga himala na ginawa ni Moses. Kaya niya yan. Pero at this point in time, wala sa kamay niya yan. Alam niya, ang Diyos ang may gawa nito at tanging Diyos lang ang pwedeng magpagaling. Moses cried out to the Lord, please God, heal her. This was the first spoken word of Moses sa chapter 12. Buong chapter, wala siyang salita, kundi itong verse 13. Habang siya inaakusahan, wala siyang salita. Habang nagsasalita si Miriam, wala siyang salita. Habang nag-aakusa si Aaron, wala siyang salita. Sa pagkakataong ito, ang tanging niyang salita, Panginoon, pagalingin mo ang aking kapatid. Walang kaibahan sa kataga ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Habang naglalakad, He never spoke a word. Habang hinahagupit, He never spoke a word. Habang papunta sa krus ng Kalbaryo, He never spoke a word. Pagdating niya sa krus ng Kalbaryo, ang isinigaw niya, Ama, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kaya the humbleness of Moses' heart also represents the humbleness of Christ's heart. Moses is also a high priest. At pinag-aralan natin kahapon sa Theological Forum, si Jesus as the ultimate high priest. Just like Moses. Amen? So, please heal her, O God, I pray. And when Moses finally did speak, it was in prayer for his accusers. Amen? Pangapat, let us look at the restoration of Miriam. Ano po ang sabi ng talata? The Lord replied to Moses, if her father had spit in her face, would she not have been in disgrace for 7 days? Confine her outside the camp for 7 days. After that, she can be brought back. So, ito yung sinasabi ko kanina. Kay Aaron, ang bilis ng recovery dito po kasi walang nakitang paghingi ng tawad tong si Miriam Walang kataga ng pagsisisi. Kaya ang sabi ng Diyos, sige, 7 araw ka sa kahihiyan. Ipapakita sa buong bayan ang ginawa mo at ikaw ay tatanggalin sa bayan pansamantala. When a leader perceives accusations are petty, false, and it was self-motivated, often the right thing to do is to ignore them. Leave them up to God and keep busy with what the Lord has called the leader to do. This is what Moses did. At nung si Miriam na ay nasa patinding kaparusahan, tumawag siya sa Diyos at nakita natin, sinagot siya ng Diyos. Ano po? Anong utos ng Diyos? Let her be shut out of the camp 7 days, and afterward she may be received again. No? 7 days, isang cycle complete. Ang restoration, mga kapatid, hindi ho ganun kadali. Po. Hindi katulad ng mga pastor ngayon, nahuli sa pangangalo niya,
Palalamigin lang 1 taon, next year, ididestino na uli, panibagong destino lang. Ililipat lang ng destino. Dami kong kilalang ganyan eh. Nahuli na ng boboso sa dormitoryo, no? Pastor, tapos binigyan pa uli ng destino. Merong pastor na nahuli, yung tagapag-alaga nila ng kanilang anak ay inasawa. Naku, nakabalik pa ngayon, laki pa ng destinong simbahan. Ang dami yung ganun. May pastor ho nang scam, no? Pastor ho ito nang scam, ang daming pinagkautangan. Nabalita po 'yun, ang daming maniningil ngayon. May posisyon pa eh. Nakuha niyo po? Ang bilis nakakabalik sa destino. Merong pastor, bakla nga eh, bakla. Binalik pa eh. Can you imagine? Pero dito si Miriam, hindi. 7 araw. Hindi po mabilis yung 7 araw, ano po? Pero ito po mga kapatid, ay gustong ipakita na dapat ay maunawaang ito'y matagal kasi they are on the go. Ang bansang Israel naglalakbay. At sa pagkakataong ito, kailangan tumigil sa paglalakbay ang bansang Israel. Bakit? Hihintay nila si Miriam na makarecover bago sila makapagpatuloy. Ano pong ibig sabihin nito? Makinig ka, pastor. Makinig ka, leader ng simbahan. Pag ikaw ang sumemplang, isa lang unang-unang epekto nito sa iyong pinaglilingkuran. Ano? Titigil ito. Titigil ito. Kaya ikaw, pastor, pag ikaw nagkamali, ikaw ang nagkasala, ikaw ang nangalo niya, ikaw ang nag-dispal ko ng pera, wala kang pinarurusahan kundi ang iglesia. Bakit? Titigil ito. Hihintayin ka. Amen? And this is what happened to Miriam. God did heal Miriam. If she will still a leper, she would not have been allowed to remain in the camp of Israel. She was received again, yet God allowed her to live with the outward display of her inward heart for 7 days and allowed the whole nation to know it. And Miriam was shut out of the camp 7 days. This was appropriate because Miriam had done something even more shameful than her own father spitting in her face. She tried to bring down a leader of God's people with petty, false, and self-interested criticism. Kaya hindi po ako nananakot dito dahil pastor ako eh. No? Sabi nga huwag kayong magsasalita laban sa pastor kung hindi kayo sigurado. Afterward, the people moved, ang sabi, from Hazeroth, while Miriam was going through her required period of separation and ritual purification. The Israel camp remained at Hazeroth, and this delay was perhaps out of some respect of admiration for Miriam and her noble place within the community leadership. At sila'y nagpatuloy, sa Numbers chapter 10, 11, 12, mababasa natin na sila'y nagpatuloy sa kanilang paglalakbay pagkatapos nito. Ito po ang mensahe na nawa ay naging paalala sa bawat isa sa inyo. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless mga kapatid.